Nagsimula na ang biyahe pero malayo-layo pa sa finish line bago maging electric ang lahat ng mga sasakyan. Sa mga pinapatakbo ng gas o diesel, meron ng dinedevelop na gadget na ikakabit lang para makabawas usok. Tara, let's change the game! Bet makatipid sa konsumo ng gasolina na may karagdagang 30% engine power plus 20,000 kilometers na engine oil life at makakamenos pa sa carbon emission. Too good to be true ba? Say hello to green flags pagdating sa inyong mga sasakyan. Pasok! Power Up Fuel Combustor. Isa itong device na ikinakabit sa sasakyan para mapagbuti ang combustion process. Ito yung prosesong sumusunod dun sa 4-stroke cycle ng sasakyan. Una, yung intake ng fuel at air mixture. Siya yung nagko-compress at nag-i-ignite para makapag-produce ng engine power. Pagkatapos nun, yung huling step ay yung pagbuga ng usok dun sa exhaust o tambucho. Brainchild ito ng long-time racer na si George de Guzman, na layong mag-develop ng perfect combustion tungo sa tamang fuel at air mixture. Ano yung pagkakaiba niya when it comes to composition, at the same time, the effect on your engine? Actually, wala akong comparison eh. Kasi mine is oxygen. Fire and fuel is consistent sa makina. I contribute dense oxygen. Pag nakuha mo pala yung perfect combustion, wala palang usok. So my advocacy ngayon is to clean the air. Natanggap ng proyekto ang Inventor's Pitch Award mula sa Development Bank of the Philippines noong 2022. Ito yung power-up device na ikakabit din sa combustion chamber ni Kuya para mapagana na natin para wala nang itim na usok na lumalabas dito sa truck. Okay, sir? Malaki ang tulong sa kalikasan ng dense oxygen-powered engine na pwede rin sa two-wheeled vehicles. Paglabas nun, dense air na. So papasok yan sa combustion chamber. Pag pumasok sa combustion chamber ang dense air at nakatikim ng init, expand yun. So pag-expand nun, talo mo pa yung nakaturbo. No wonder marami na itong suking motorista, mga pribadong kumpanya at local government units. Nakita natin dito, pagkatapos kabitan ng power up, hindi na po itim na usok yung lumalabas mula dun sa tambucho. There you have it mga kapuso, an innovation that will give your engine the perfect combustion at the same time promoting cleaner air and less carbon emission. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Dahil sa magkasunod na malalakas na lindol sa Davao Oriental, natatakot pa rin hanggang ngayon ang marami sa bayan ng Manay. Sa kabila niyan, hindi pa rin nila binibitawan ng pag-asang makabangon. Kaya agad na naghatid ng tulong doon ang GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng ating Operation Bayanihan. Nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol nitong Biyernes, gumuho ang tahanang tinitirahan ng pamilya ni Emarcel sa Manay sa Davao Oriental. Pundar pa naman daw niya ito mula sa kanyang pagsisikap sa pagkukopra. Maging ang mga gamit at kanyang motorsiklo, nadaganan din ng mga yero, bato at kahoy. Kaya ngayon, nakikitira muna sila sa kanyang pinsan. Malakas talaga, ma'am. Malakas. Hindi ka na makalakad, ma'am, ng isa or dalawa. Malakas na. Tumba talaga ako, ma'am. Sabi ko, salamat, Lord, na hindi mo ako ginawa. Kahit lifted na ang tsunami warning sa kanilang lugar, mas minabuti pa rin ng mga nasa coastal area ng Barangay Holy Cross na pansamantalang manirahan sa mas mataas na lugar dahil pa rin sa nararanasang mga aftershock. Sa tingin namin dito talaga kami safe kasi malayo po kami sa dagat. Although na tanaw namin yung dagat pero malayo na talaga siya. Bundok po ito dito. Naghahanda na lang po din kami.
Sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, agad tayong nagtungo sa Manay upang maghatid ng food pack sa barangay Holy Cross. Nagbigay din tayo sa mga residenteng matinding naapektuhan mula sa 10 barangay sa Tarragona. Sa kabuuan, mahigit 12,000 individual ang ating natulungan. Magkakaroon din tayo ng ikalawang bugso ng tulong sa bayan ng Katiil, San Isidro at Banay-Banay. Sa mga nais rin makatulong sa mga kababayan natin na nasalanta, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lowlier. Pwede ring online sa pamagitan ng GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mahigit 2 linggo bago ang undas na isabatas na ang Free Funeral Service Act. Iniuutos ng batas na sagutin ng gobyerno ang burol at libing ng mga mahihirap o biktima ng kalamidad. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa hirap ng buhay ngayon, mahal na ngang mabuhay, mahal pa ring mamatay. Gaya ng karanasan ng ilang nalagak sa isang punerarya sa Maynila na iniulat namin dito sa 24 oras noong Hulyo. Kulang sa pambayad ang ilang kaanak kaya ilang buwang nasa pasilidad kahit hindi maayos at delikado ang pagkakaimbak. Ang ganyan ang gustong tugunan ng Free Funeral Services Act na ipinasa ng Kamara at Senado at tuluyang naging batas nitong September 28 matapos hindi ibito ng Pangulo. Sa batas, sasagutin ng gobyerno ang lahat ng gastusin sa burol, embalsamo, libing, cremation at internment kung ang pumanaw ay galing sa mga pamilyang nasa crisis situation tulad ng mga indigent o mga biktima ng kalamidad batay sa pagsusuri ng DSWD. Inaatasan din ang bagong batas ng DTI para i-monitor at i-regulate ang presyo ng burol kabilang ang mga ataol. Posibleng ipasara at pagmultahin ng hanggang 400 piso ang mga punerarya na lalabag o mananamantala. Kalahating milyong pisong multa naman at hanggang kalahating taong kulong ang parusa sa mga magpapatay-patayan para makadilihensya sa gobyerno. Kahit meron ng libreng palibing ng DSWD sa ilalim ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations, hindi ito required na ipatupad. Hindi tulad ng nakasaad ngayong meron ng batas. Limitado rin lang ang sagot ng gobyerno ngayon at kailangan pa ng guarantee letter. If outright cash, halimbawa not more than 10,000 yung gagastusin, we provide that outright cash. But if more than 10,000 pesos, we issue a guarantee letter. Dahil sa batas, kailangan ng tanggapin ng mga funeral parlor ang guarantee letters mula sa DSWD. Required na rin silang magkaroon ng indigent funeral package para sa mga mahihirap. Dapat tumanggap sila ng guarantee letter from the DSWD. So lahat na sila mandated to accept nga GL from DSWD as compared to what is currently happening na dapat merong kaming memorandum of agreement with the service provider bago sila tumanggap ng guarantee letter. Pero dahil kakasabatas pa lang ng Free Funeral Services Act, babalangkasin pa lang ang implementing rules and regulations nito o gabay sa pagpapatupad nito. Sabi ng DSWD, sisiguraduhin daw nilang malaki ang papel ng assessment ng social worker para masigurong sa tamang benepisaryo mapupunta ang tulong mula sa batas. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, narito pa rin tayo sa Davao Oriental kung saan kanina ay bumisita si Pangulong Bongbong Marcos at naghatid ng tulong sa mga nilindol. Magtatayo rin dito ng mga modular bank house para malipatan ng mga nakatira muna sa tent. Nakatutok din dito live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Emil, dito sa bayan ng Tarragona, ang pinakakailangan ay ang mabilisang pag-repair sa mga nasirang infrastruktura at pasilidad para tuloy-tuloy ang relief operations para sa mga apektadong residente. Unang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Manay National High School. Inalam niya kung ligtas pang gamitin ang mga silid nito.
Lalo't ang bayan ng Manay sa Davao Oriental ang pinakamalapit sa mga epicenter ng kambal na lindol nitong Biyernes na magnitude 7.4 at magnitude 6.8 ang lakas. Kinumusta niya rin ang mga pasyente ng Manay District Hospital, lalo't nasa labas lang sila dahil sa tindi ng pinsala ng ospital. Sa bayan ng Tarragona naman, kinumusta ng Pangulo ang mga residenteng nananatili muna sa mga tent sa municipal grounds. Sa situational briefing ng Pangulo sa mga LGU at mga government agencies, binanggit niya ang 50 milyong pisong inilaang tulong sa probinsya ng Davao Oriental, kabilang ang tig 15 million pesos sa mga bayan ng Manay, Lupon at Banay-Banay. 3 milyon hanggang 10 milyong piso naman sa ibang bayan. May 15 hanggang 20 milyong pisong tulong din sa iba pang apektadong probinsya. It's up to the LGU kung paano nyo gagamitin. Mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Sa Biyernes naman, sisimulan ang pagtatayo ng modular bunkhouses kung saan ililipat ang mga nasa tent. Pumasok ako doon sa tent, ang init-init kaya nasa labas silang lahat. So we will put 150 units. 150 units po. Where's the location? 50 here and 50 for each LGUs na nag-request na po. 150 total. Emil, ayon sa gobyerno, tuloy-tuloy naman daw ang relief operations para sa mga apektado. Samantala, inihahanda na rin yung pinansyal na tulong para sa mga nasiraan ng bahay. Emil. Maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Isang low-pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan ang LPA sa layong 2,115 kilometers sa silangan ng Southern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posible itong maging bagyo bukas o sa Miyerkules. Posible ang pumasok sa PAR sa Huwebes o Biyernes at tatawagin sa local name na Ramil. Dalawang senaryo ang tinitignan ng Pag-asa. Posibleng hindi mag-landfall ang potensyal na bagyo. At kung mag-landfall naman, posibleng sa extreme northern Luzon o northern part ng Luzon, Main Island. Patuloy pong umantabay sa mga update kaugnay riyan. At sa ngayon, easterlies at localized thunderstorms ang nakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa datos po ng Metra Weather, posibleng umulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Pagdating naman ng hapon, uulanin na rin ang ilang bahagi ng Cagayan at Cordillera Administrative Regions. Sa Visayas, malaking bahagi ang posibleng ulanin sa hapon. Ganyan din ang inaasahan sa Mindanao. Posible ang heavy to intense rainfall. Dapat pong magdoble ingat ang mga nilindol. Gumalaw kasi ang lupa kaya posible ang landslide o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, may tsansa ng ulan bago magtanghali. Posibleng maging mas malawak ang pag-ulan sa hapon. Lusot na sa Kamara ang panukalang 2026 national budget sa halagang mahigit 6.7 trillion pesos. Inaprubahan ito ng may unprogrammed appropriations at tapyas sa hinihinging budget ng Office of the Vice President. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. House Bill number 4058 is hereby approved on third and final reading. Lusot na sa Kamara ang panukalang pambansang budget para sa 2026 na nasa 6.793 trillion pesos. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing, tinanggal sa DPWH ang 255 billion pesos na para sa flood control projects at inilipat sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Gayunman, bahagi pa rin ng budget ang unprogrammed appropriations. Bagamat tinanggal naman dito ang mga proyektong pang-infrastruktura. Mapopondohan lang ang unprogrammed appropriations kung may sobrang panggastos ang pamahalaan. Tanging mga social programs na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at social pension na lamang ang pwedeng ipasok dito. Wala ng flood control projects, wala ng mga tulay, o wala ng mga kalsada na pwedeng hugutin mula sa unprogrammed appropriations para sa taong 2026. Ilan sa 12 bumoto ng no sa panukalang budget, ipinunto ang pananatili rito ng unprogrammed appropriations. I cannot, in good conscience,
vote for a budget that has failed to exorcise the phantoms of corruption. The glaring presence of the unprogrammed appropriations is an odious legacy that this Congress has yet to remove. Unprogrammed appropriations have no definite source of financing. Walang tiyak na pagkukunan ng koleksyon ng buwis o utang para dito. Kung wala palang pera ay bakit magbabalak na gumasta? Sinita rin ng ilan sa bumotong no ang pagbawas sa budget ng Office of the Vice President. The reduction of the Office of the Vice President's budget to 733.2 million, reverting to its 2025 level, disregards the real and tangible work done on the ground. Ipinagmamalaki naman ng Kamara na ang panukalang 2026 budget ay binuo ng bukas sa publiko. Ang tunay na pagsubok ay hindi lamang nasusukat sa plenaryo, kundi sa pagpapatupad. Bantayan pa rin natin ang bawat pisong pinagpaguran ng ating mga mamamayan upang ito'y tunay ng papakinabangan ng ating bayan. Matapos aprobahan ng Kamara ang panukalang budget, Senado naman ang mag-aaproba nito. Matapos nito, magkakaroon ng Bicameral Conference Committee kung saan pag-uusapan ang magkakaibang probisyon sa mga bersyon ng Kamara at Senado. May resolusyon na kabinbin sa Kamara para buksan din sa publiko ang BICAM. We will make sure that once the committee has more time and once the House has more time, we will be able to address the said resolution. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Kinilala ang husay at talento ng ilang kapuso stars sa Gawad Urian, Gawad Parangal ng Bayaning Pilipino at Cinemalaya 2025. Big winners dyan sina Dennis Trillo, Marian Rivera at Rochelle Pangilinan. Makichika kay Athena Imperial. Ang pambato ng GMA Pictures na Green Bones na tungkol sa paggamit ng hustisya at paniniwala sa kabutihan ang Best Production Design. Best Actor si Dennis Trillo sa pagganap niya bilang si Domingo Zamora. Sabi nila, yung Urian, isa sa mga mahirap makuha dahil mga manunuring ng pelikulang Pilipino talaga yung mga nagsiscreen ng mga pelikula, ng mga proyekto. Kaya napakasarap ng pakiramdam na after 20 plus years na pagiging artista at paglagi ko dito sa industriyang to, nakakuha na rin ako. So, tama yung sinasabi nila na mas masarap yung pakiramdam kapag pinaghirapan mo lahat ng mga inaani mo sa buhay. Best Actor din si Dennis sa Gawad Parangal ng Bayaning Pilipino para pa rin sa Green Bones. Nanalo rin ang Green Bones na Best Film. Best Director naman para sa pelikulang Balota si Director Kip Obanda. Best Actress si Marian Rivera sa pagganap niya bilang Teacher Emmy. Oh my gosh, for Cinemalaya ko po! Best Supporting Actress naman si Rochelle Pangilinan para sa Child No. 2, Anak ni Boy Ka Na. Kahit ako, sabi ko, totoo ba to? Kasi akala ko talaga parang, sorry, pero para siyang panaginip. Kasi wala talaga sa hinuha talaga na mananalo ko. Kasi ang gagaling ng mga artista dito and nandito ako to experience yung awarding ng Cinemalaya. Alapaap talaga. Wala akong naisip na masasabi kundi thank you. Best Ensemble Performance Award naman ang tinanggap ng cast ng pelikulang Open Endings kung saan kabilang sa mga bida si Clea Pineda. So kitang-kita naman na sabik yung mga sa community natin. Kitang-kita na sabik sila makapanood ng ganitong klaseng pelikula. Kaya sana naman this time, hanggat sa mga susunod na taon, sana maging normal na siya. Hindi na siya bago sa pandinig natin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Pinabubuksan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga hindi pa na-array na kaso kaugnay sa Pharmaly scandal o yung pagbili umano ng overpriced na medical supplies noong pandemya. Gusto ni Remulla na kapag inihain nila ang impormasyon sa Sandigan Bayan, ay ready for trial na ang lahat. Nais ding makausap ni Remulla si dating Senador Richard Gordon, na chairperson noon ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa issue. Matatandaang sa draft partial report noon ng komite, inirekomendang isama sa kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi naging opisyal ang committee report dahil hindi ito inadapt bunsod ng kakulangan sa pirma ng mayorya ng mga senador noon.
Titignan ni Remulla kung may ebidensya ba para isama sa mga kaso si Duterte. Bukas, nakatakda namang ilabas ng Office of the Ombudsman ang mga patakaran para sa pagsasapubliko ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Iimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang namataang tila pundasyon ng istruktura sa ilalim ng tubig sa Baho de Masinloc. May inilatag pa ang China na harang sa entrada ng bahura para wala umanong makapasok na barko. Nakatutok si Chino Gaston. Sa ginawang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc, tumambad sa tuktok ng bahura ang mga kakaibang estrukturang ito. 2 kumpol na parabang pundasyon o biga na nasa ilalim pa ng tubig. Hindi masabi ng PCG kung ano at kung sino ang naglagay nito. Isa sa mga itinuturing na red line o pangyayaring maaring pag-ugatan ng direct action ng gobyerno ay kung may itatayong istruktura o mag-land reclamation ng China sa Baho de Masinloc. Sa pambihirang pagkakataon, walang Chinese Coast Guard ship na nagbabantay sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc. Mula 2012, halos hindi nawawala ng CCG vessel sa lagoon kaya itinuturing itong occupation ng China sa bahura. Dahil sa pananatili ng China sa lagoon, hindi makasilong ang mga mangingisdang Pilipino doon tuwing masama ang panahon. At hindi gaya ng dati, walang fighter jet ng China na sumalubong sa eroplano ng PCG. May namataang helicopter na hindi naman lumapit kaya hindi nakilala ng mga piloto. Pero may Chinese Navy warship na nagpukol ng radio challenge. Pero sa entrada ng bahura, inilatag ng mga Chinese ang floating barrier para walang barkong makapasok. Ayon sa PCG, paiimbestigahan nila ang mga nakitang estruktura. Ilang kilometro mula sa Baho de Masinloc, nakita namin ang 5 barko ng BFAR at 2 barko ng PCG na naghahatid ng krudo at ayuda sa mga mangingisdang Pilipino. Naroon din ang fish carrier ng BFAR na MV Mamalakaya kung saan ikinakarga ang mga huling isda ng mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Di kalayuan, nag-aabang naman ang mga barko ng China Coast Guard at ilang fishing militia ships. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sinuspinde ng 70 araw ang lisensya ng isang driver matapos pahawakin ng manibela ang kandong na bata. Ang viral na tagpo sa pagtutok ni Oscar Oida. Batang musmos ang may hawak sa manibela ng kotseng ito sa videong ipinost ng Department of Transportation. Ang bata tila tinuturuang magmaniobra habang nakakandong sa lalaking nasa driver's seat. Walang suot na seatbelt ang dalawa. Driving on the real road. Nangyari yan sa isang kalsada sa Butuan City. Sa isa pang video, makikita ang bata hawak pa rin ang manibela habang nasa isang iba ng kalsada at may mga kasalubong ng mga sasakyan. Ang DOTR na bahala sa nakita, kaya ang driver na nakuhanan sa viral video, suspendido ng 70 araw ang lisensya. Pinapatawag na rin siya ng DOTR sa Miyerkules, pati na ang rehistradong may-ari ng sasakyan para pagpaliwanagin. Yan po ay kasama sa aking kautusan sa Memorandum Circular. Yung mga sasakyan na pribado na hindi naman saklaw ng executive order o yung JAW ng LTO na may blinker, wangwang, huliin po nila. Lubha umano itong mapanganib di lang para sa mga nasasakyan, kundi pati na rin sa mga taong maaring madamay kung ito'y maaksidente. Hindi itong unang pagkakataon na may pinapanagot ang LTO sa kaparehang pagkakamali. Ayon sa Section 4 ng Republic Act 11229 o Child Safety in Motor Vehicles Act, nakasaad na bawal umupo sa unahan ng sasakyan ng isang batang edad 12 pababa, lalo kung umaandar ang sasakyan, maliban kung pasok siya sa height requirement. Sa guidelines din ng LTO, nakaupo dapat ang mga bata sa child restraint system o booster seat na akma sa kanilang edad. Sinisika pa naming makuna ng pahayag ang driver at may-ari ng sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes, 73 araw na lang Pasko na.
Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula po rito sa Manay, Davao Oriental. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.